Jaime Marcos na yung bata-bata niya na si Daryl Yap umaatake doon sa mga makakalaban niya sa politika sa darating na 2025 midterm election. Ano po, so ngayon punta naman tayo mga kababayan dito. Ito may tanong ako Payag ba kayo? Wait lang. Payag ba kayo mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin sa INC, payag po ba kayo na mag-merge o magsasanib puwersa mga kababayan daw? Eto ako naman mga kababayan, sabi ko sa inyo, dati akong INC. Kaya ako, personal opinion ko, hindi ako sang-ayon dito. Pero kayo, ito tatanungin ko. Yan. Sabi dito mga kababayan sa People's Tonight, basahin muna natin bago tayo magtanong. Eto daw, umuugong ang balita ng pagsasanib puwersa ng dalawang religious sect o sekta mga kababayan, ang INC at KOGC, kasunod ng pag-viral ng campaign poster ng INC member na si Sagip Parteles Representative Rodante Marcoleta kasama ang KOGC founder leader na si Pastor Apollo Kibuloy na parehong kandidato sa pagkasenador sa 2025 election. Sina Kibuloy at Marcoleta ay parehong malapit na kaalyado ni Vice President Sara Duterte na sinampahan ng 3 impeachment complaint ngayong Disyembre dahil sa betrayal of public trust, graft and corruption, and bravery, plunder, at iba pang seryosong krimen na pawang grounds for impeachment o pagpapatalsik sa pwesto. Pangunahing sinisilip ng 3 reklamong investigasyong paggastos ng Vice Presidente sa 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President OBP at Department of Education DepEd noong 2022 at 2023 sa pagbubusisi ng House Blue Ribbon Committee na tuklasan na mahigit 1,700 na pangalan kabilang ang kay Mary Grace Piatos na nasa acknowledged receipt na isinumite ng OBP sa Commission on Audit COA ang walang anumang record sa Philippine Statistic Authority or PSA. Nangangahulog ang peke ang mga ito. So ngayon mga kababayan, eto, umuugong daw yung balita, di umano ayon po dito sa People's Tonight, yan po yung source natin. Ayan, para makita ninyo. Ayon po sa People's Tonight mga kababayan, umuugong daw po yung balita ng pagsasanib puwersa ng Iglesia ni Cristo at saka daw po ng KOGC dahil daw doon sa poster nitong si Kibulok at nitong si Marcoleta mga kababayan na magkasama. Eto, tanong ko lang naman, doon sa mga kapatid natin mga kababayan, sa INC, payag ba kayo na makipagsanib puwersa dito po sa KOGC? Ako mga kababayan personal, dati akong member, dati po akong Iglesia ni Cristo. Pero kung akong tatanungin, kahit kailan hindi ako sasanib dun sa mga tao, lalo na dun sa religious group mga kababayan, na nagmumura. Tapos dun sa religious group na nang babastos at pinagtatakpan yung isang taong pugante noong mga panahon na hinahanap at hinahabol ng ating mga law enforcer. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, yung mga kapatid natin sa INC, payag ba kayo? Payag ba kayo na makipagsanib puwersa dyan po sa KOGC? Ayan, comment kayo, malaya kayo makapag-comment dyan mga kababayan. Dahil ito po yung umuugong at lumalabas ngayong mga balita na kung saan magsasanib puwersa daw po. Siguro susuportahan ng INC etong si Kibulok mga kababayan. Di umano, di ko naman sinasabing totoo mga kababayan. At siguro susuportahan naman ng KOGC etong si Rodante Marcoleta, si Congressman Rodante Marcoleta mga kababayan. So kung tatanungin dyan, kahit kailan hindi ako susuporta sa isang kandidato na pinahirapan ng ating alagad ng batas mga kababayan at nagtatago sa kamay ng batas at ginagamit pa na human shield yung mga kababayan natin na member ng KOGC para para makapagtago etong si Kibulok ng mga panahon na hinahanap siya at hinahunting siya ng ating mga law enforcer. So, paig ba kayo na bumoto at sumuporta sa ganung klase ng kandidato? Na siya na nga, di umano, ang nakapang-abuso ng mga kababayang Pilipino natin, especially ng mga kabataan, na mga kababaihan, tapos ngayon may gana pang tumakbo sa pagkasenador para para gamitin yung posisyon ng pagiging isang senador para mapawalang bisa yung mga accusation at mga aligasyon laban po sa kanya na kinakaharap niya ngayon. Parang katulad lang yan mga kababayan ni
ni Senator Bato de la Rosa na gagamitin ng Senado para hindi maharap yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya na dapat sinasagot po niya. So parang ganito mga kababayan, yung gagawin nitong si Kibulok. Kapag ka nanalo siyang senador, automatic kailangan niyang gampanan yung pagiging senador niya at yung mga kaso niya mga kababayan may sasantabi muna. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan na nakikita ko dyan. Kaya tumatakbo yan sa pagkasenador kasi gagamitin niya yung pagiging isang senador para hindi niya maharap yung mga kaso na dapat ay haharapin po niya. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi niyo mga kababayan hingil po dito sa panibagong accusation na naman sa Tito Vic and Joey na gagamitin pa yung urban legend na kwento about kay Pepsi Paloma para makaladkad na naman po ang pangalan ng Tito Vic and Joey. At yung gumagamit pa ng istoryang yon, walang iba kung hindi etong bataan ni Senator Amy Marcos. Sa palagay niyo mga kababayan, may alam kaya si Senator Amy Marcos, mga kababayan, dito sa ginagawang hakbang ni Daryl Yap na gagawa siya ng pelikula para sirain at kaladkarin yung pangalan ng mga taong nananahimik na mga kababayan? At ano po masasabi nyo rin mga kababayan, hingil po dito sa umuugong na balita na ito daw pong INC at saka KOGC magsasanib puwersa. Ano po para daw suportahan mga kababayan, ito daw pong si Sara Duterte at itong si Marcoleta at itong si Kibulok. So comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po dyan sa topic po na yan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento. Sabi ko maikli lang yung live natin Ayan. Shoutout kay Condemn the Movie. Kaya nga di ba ang tagal na gagamitin pa nila yung sanay na sanay sila. Mga kababayan gumamit ng mga taong namayapa na para makakuha ng kasikatan, para makakuha ng simpatsya. Sanay na sanay silang gumawa ng ganon. Kung makikita nyo si Sara gumagamit din ng ganon mga kababayan. Tapos eto naman mga kababayan, si Daryl Yap, gagamit na naman ng ganon. Diba? Oy, Mark Karingal, mega love shoutout Yan, shoutout din kay Ma'am Tess Ribuya. Ako para sa akin, hindi ako susunod. Kahit ikaw pa mataas sa amin. Dahil may sarili akong prinsipyo. Kaya nga po diba? Mga kababayan, piruin nyo kung ito man ay may katotohanan, kahit ako mga kababayan ay dating galing sa INC, hindi talaga ako susuporta kay Kibulok. Kasi mga kababayan, may mga atraso siya na dapat ay hinaharap po niya. At hindi siya dapat tumatakbo mga kababayan. Kung tutuusin nga, dapat dinisqualified na yan ng COMELEC mga kababayan. Bakit? Dahil sa dami ng kanya mga kaso na dapat ay harapin, dapat hindi na siya pinapayagan tumakbo. Dahil nga kapag ka nakalusot yan, automatic hindi na po niyan maharap yung kanyang mga kasalanan.